Diba't ganun din ang buhay? Tayo nabubuhay para mamatay lang. Mahirap man o mayaman, walang lusog dyan. Mamamatay din tayo. At kahit gaano tayo kabuti, makakalimutan din tayo. Tumatanda tayong pauro. Hindi pasulong, hindi papunta sa langit, kundi sa mundo, war sa impyerno. Kising, kapatid, ang buhay ay hindi pahabaan at hindi payamanan. Ang buhay ay palaliman ng kahulugan na ating mararanasan lamang kung ang Diyos ay tunay nating susundin, mamahalin at paniniwalaan. Ano nga ba ang kabuluhan ng buhay kung walang Diyos? Kung ang buhay ay dito lamang sa mundong ito, ano nga ba ang kahulugan ng lahat ng ito, pati buhay nating mga tao? Well, ang sagot po dyan ay tumataginting na walang kabuluhan. At yan po ay mahuulit ng may 34 na beses or higit pa sa aklat lamang ng Ecclesiastes. At ang nagsabi niyan ay napaka-reliable naman. Si Solomon na sinasabing sumulat ng ating unang pagbasang napakinggan. At bakit siya reliable? Sa sagot niyang, kung walang Diyos, ang lahat ay walang kabuluhan sapagkat napakayaman niya during that time. Napakamakapangyarihan niya during that time. Baka nga wala siyang pinangarap na hindi natupad. In fact, sinasabi, he had 700 wives and 300 concubines. And yet, sa kabila ng lahat ng mga bagay na material na ito, ang sabi niya, all is vanity, lahat ay walang kabuluhan. Isa sa mga sinabi niyang dahilan, there's nothing new under the sun. Walang bagay na bago sa ilalim ng araw, sa ibabaw ng mundong ito. Paikot-ikot, paulit-ulit lang. Pwede nating sabihin, di naman, Solomon, bakit? May internet ngayon na. Wala namang internet noon. Pero kung isipin natin, ang mga tao ay nagko-communicate na noon. So what we have right now is just a modern means of communication. Gayon din ang transportation. Bakit? Ang mga tao ba hindi naglalakbay noon? Mas bumilis lang, mas lumawak nga lang ngayon. Pero ganun pa rin yung idea ng transport. Ganun din. Sabihin natin, may airplane. Wala namang airplane noon. Oo. Pero noon pa man, meron ng ibon. Saan ba nakuha ang paglipad ng malaking bagay na yan? Kundi sa maliit na bagay o nilalang na ibon. At kahit yung mga sinasabi nating mga bagong bagay ngayon, saan ba galing yan? Ano bang mga materyales ang ginamit para likhain yan? O di ba't yung mga gamit at basic na mga bagay na noon pa man ay nandyan na nilikha na ng Panginoon? Kung iisipin nga po ninyo, punta po tayo sa grocery. Ano makikita natin? Sari-saring tinapay, sari-saring karne, cut ng karne, timpla ng karne, sari-saring inumin, may mineral, may distilled, sari-saring soda, iba't ibang variety. Pero karne pa rin, tinapay pa rin, inumin pa rin. Punta ka sa mall, tingin ka ng sapatos, may mid-cut, may high-cut, may low-cut. Pero pare-parehas na sapatos. Sa pantalon na lang, may relaxed fit, may tapered ba tawag doon? Straight cut, mayroong kupas, mayroong ruined, pero iisang sense ng pantalon. Kaya may katuwiran. Si Solomon ang sabihin niya, walang bago. Paulit-ulit lang. Nire-recycle lang. Tama na. Dagdag pa niya, iba't ganun din ang buhay. Tayo nabubuhay para mamatay lang. Mahirap man o mayaman, walang lusog dyan. May kilala ka bang mayaman na hindi namatay? At gaano man kalaki, katindi ang ginawa nating mabuti o masama. Hindi lang tayo mamamatay din naman. Tayo rin ay makakalimutan. Sige nga po, kilala pa ba ninyo at least, kahit sa buong pangalan lang, yung lolo po ng lolo ninyo. Kahit sa buong pangalan lang. Now, kung magaling ka, kinabisado mo yung lolo ng lolo mo, o sige,
Ano kinamatay nito? Anong talento nito? Anong mahalagang mga ginawa nito? Kahit isa lang. I bet we hardly know. Eh yan, lolo lang ng lolo natin yan. Ilang generation lang. Nakalimutan na. And yet, iniisip natin, nabubuhay tayo, na parang iniisip natin at the back of our mind, that it will be different when it is already our turn, na hindi tayo mamamatay, na hindi tayo makakalimutan. Hello! Gising! Mamamatay din tayo. At kahit gaano tayo kabuti, makakalimutan din tayo. Yun ang buhay according to Solomon. Para lamang tayong mga aso na humahabol sa mga sasakyan ng walang dahilan, para lamang tayong dagha na ikot sa isang bilog na ikutan na walang patutunguhan. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay kahit ang ating buhay. Kung ang Diyos ay wala sa ating buhay. Father, noon natatakot ako sa'yo. Noon nalulungkot ako sa sinasabi mo eh. Pero, yun lang pala ay kung walang Diyos. Oo, pero wag tayong pakakampante. Sapagkat hindi ito sinulat at na-include sa banal na kasulatan kung wala itong katotohanan mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon. What do I mean? Tama, naniniwala tayong may Diyos. Pero, nabubuhay ba tayo ng totoong may Diyos sa buhay ko, sa buhay mo? Nabubuhay ba tayong naniniwala, nagmamahal, at sumusunod sa Diyos? Tandaan po natin na kahit ang demonyo ay naniniwalang may Diyos, pero hindi siya sumusunod, nagtitiwala at nagmamahal sa Diyos. Kaya walang pinagkaiba yon. Yung katotohanang may Diyos at yung katotohanang nabubuhay tayo ng parang walang Diyos. Kasi hindi tayo sumusunod, nagmamahal at nagtitiwala, sa Diyos. And that's the case that we have right now. Kaya nabubuhay ang tao ngayon na naniniwala siyang may Diyos. Sigurado ko majority ng mga tao sa mundong ito naniniwala na may Diyos. Iba't iba nga lang ang katawagan sa Diyos. Pero halos lahat ng tao sa mundong ito naniniwala na may Diyos. Pero napakaraming tao sa mundong ito ang nabubuhay na hindi pinapahalagahan, hindi minamahal, hindi sinusunod, hindi nagtitiwala sa Diyos. Therefore, nabubuhay ang maraming tao ngayon ng mas makamundo kesa makadiyos. So tingnan po ninyo ang resulta. Kahit matagal na tayong naniniwalang may Diyos, at kahit napakamoderno na ng pamumuhay natin, kumbaga sa matanda, tumatanda tayong paurong, mas bumubuti ba ang mundo? I don't think so. Mas marami ngayon ang naghihiwalay. Mas marami ngayon ang nagpapa-abort. Mas marami ngayon ang walang utang na loob sa magulang. Napakarami ngayong babae na magsusuot ng napakaikli at sabing okay lang ngayon. Maunlad ngayon ang industry ng porn. Mas sira ang kalikasan ngayon. Mas maraming wasak na pamilya ngayon. Hamak na mas maraming krimen na karumal-dumal ngayon. At ngayon tayo mas nalilito sa kasarian ng tao kaysa noon. Tumatanda tayong pauro. Hindi pasulong, hindi papunta sa langit, kundi sa mundo. Worse sa impyerno, hindi papunta sa Panginoon. Paurong, pamundo, paimpyerno. Kaya wag nating sabihin, hindi ito applicable sa atin ngayon. Applicable na applicable. At tandaan po ninyo, sinulat ito ni Solomon at si Solomon ay naniniwala ding may Diyos. Pero most part of his life, unfortunately, nabuhay siya ng hindi sumusunod, nagtitiwala, nagmamahal sa Diyos. Mas naging makamundo siya kesa naging makadiyos. Yan sana, tingnan po natin ang ating sarili, ha? Nating ulitin ang pagkakamaling ito. Di ba kamakailan mayroong sumikat na parang katuwaan sa TikTok? Give me my money! Yeah! Na may isang grupo composed of 4-5 persons. Isa-isa yan. Give me my money! Yay! Pangalawa, give me my money! Yay! Pangatlo, give me my money! Yay! Pangapat, give me my money! Yay! Pagdating dun sa panghuli, na pinagtitripan beforehand, na napag-usapan na, pag siya na, walang papalakpak ha, walang yayay ha. Kaya yung huli parang tanga. Give me my money! Total silence.
saka magtatawanan. Kawawang napagtripan. Bakit ko sinabi yan? Dahil marami sa atin ngayon ang napagtitripan din ng Diablo. Nagiging napakamakamundo. Marami sa atin ngayon ang sa araw-araw na ginawa ng Diyos, imbis na maging makadiyos, nagiging makamundo, makapera. Paano ko didilihan ng pera? Paano ko makakadiskarte ng pera? Paano ko magpapalago ng pera? Paano ko mangungutang ng pera? Paano ko manloloko dahil sa pera? Without us realizing na ang dami ng umiyak na pahiya dahil puro pera ang inatupag, and yet we are living as if we will become different from that. Mamamatay din tayo. At mamamatay din tayong makamundo. Malungkot, disappointed kapag puro pera at mga bagay na makamundo ang inatupag mo. That has always been the cycle of life. Yung maraming games na yan, maraming games na, give me money, araw-araw, ganun ang tao. Araw-araw din namang may namamatay ng malungkot dahil puro pera ang inatupag. And yet, pinagpapatuloy natin yung cycle na yan. Solomon is telling us right now that it has always been and will always be the game and cycle of life if we will not have God in our life. Kung yung game nga na sinasabi natin sa TikTok, na, yung katuwaan na yun pag nabiktima ka ng isang beses, o kaya nabiktima yung kakilala mo ng isang beses, kapag nagkaroon uli ng game na yon, alam ko na yan, di nyo na ako maisahan. Hindi ganun pagdating sa kayamanan. Hindi natin masabi, alam ko na yan, walang taong naging masaya dahil sa pera. Hindi natin masabi. Paulit-ulit pa nating ginagawa ang pagkakamaliin nila. Kaya paulit-ulit na mayroong napipiktima. Huwag naman sana tayong dumagdag pa. Sana, pag namatay tayo, at pagdilat natin, ang marinig natin ay yung hiyawan, palakpakan, kagalakan sa kalangitan. At hindi yung hiyawan at tawanan ng mga demonyo sapagkat tayo kanilang nalinlang. Nalinlang nila tayo sa katuwaan at sa game na ang buhay ay pahabaan at payamanan. Kising, kapatid, ang buhay ay hindi pahabaan at hindi payamanan. Ang buhay ay palaliman ng kahulugan na ating mararanasan lamang kung ang Diyos ay tunay nating susundin, mamahalin at paniniwalaan. O hindi ba't ang Panginoon mismo ang may sabi o magsasabi sa Revelation 21 verse 5, Behold, I make all things new. Lahat binabago ko. Sabi nga ni San Pablo, kung tayo na kay Kristo, bagong nilalang tayo. Magkakaroon ng bagong gana ang buhay natin. At makikitahan natin ang bawat bagay ng iba yung kahulugan. Bakit nga kahit kamatayan, kayang bigyan ng Diyos ng bagong kahulugan. Kamatayan, hindi yan katapusan, kundi simula lang ng buhay na walang hanggan. Kung ang kamatayan ay kayang bigyan ng Diyos ng bagong kahulugan, anong bagay? Anong paghihirap? Anong problema ang hindi niya kakayaning bigyan ng kahulugan? And so, brothers and sisters, if we don't see anything new under the sun, why not look above the sun, to the Son of God, our Lord Jesus Christ? At siya lang talaga ang makapagbibigay ng kahulugan. Pag sinabing kahulugan, kahuhulugan. Hindi yung ayaw mahulog, kung saan-saan lumiliko, kung saan-saan nagpupunta. Kahuhulugan. Dito ka lang. Kahuhulugan. Kahihinatnan. Kahantungan. O hindi ba't si Jesus ang simula at wakas? Ang simula at hantungan? Na kay Jesus lang ang ating kahihinatnan, kahulugan, kapupuntahan. Kapag wala si Jesus, wala talagang kahulugan dahil ang buhay natin ay magiging hanggang dito lang. Pero kung nasa sa atin si Kristo at kung ang saya natin ay yung nasa sa buhay natin si Kristo, anumang kaligayahan, may continuation yan, may kapupuntahan. At anumang paghihirap, may kabuluhan. Ang Diyos ang magpapakita sa atin, kaya ka naghirap, ganito, kaya ka nagkaganon, ganito, kaya ganito ang sitwasyon, ganito. Ang Diyos ang magbibigay ng kasagutan sa ating mga katanungan. So please, mga kapatid, mabuhay tayo, hindi lamang na naniniwala sa mabuhay tayo ng totoong nagmamahal, sumasampalataya at sumusunod sa Diyos.